Abala mga kapuso, maselan pong usapin ang sunod naming ibabalita. Isa sa mga isinusulong sa Reproductive Health Bill ang pagtuturo ng sex education sa kabataan. Lumabas kasi sa pag-aaral ng UP Population Institute na mahigit 4 na milyon sa ating mga kabataan ang maagang nagkakaroon ng karanasang sexual dahil sa kawalan ng sapat na edukasyon. Nakatutok si Cara David. Sa edad na 14, nagkaroon na ng karanasang sexual si Christine Di niya tunay na pangalan. Sa edad na 15, isa na siyang ina. Second year high school lang si Christine nang mabuntis siya ng boyfriend. Katuwaan lang daw ng barkada nung simula hanggang nabuntis na siya. Mga anong edad sila natuto makipagtalik? Yung iba po 13. Narating ko lang po sa mga barkada. Yung pills tsaka yung condoms. Pero hindi ka pa nakatanggap. Hindi pa po. Isa lang si Christine sa mahigit 4 na milyong kabataang Pilipino na nakikipagtalik sa murang edad base sa pag-aaral ng UP Population Institute. Natuklasan rin ng pag-aaral na 20% lang ng mga kabataang ito ang gumagamit ng contraceptives. Ito ang dahilan kung bakit isinusulong sa Reproductive Health Bill ang sex education. Balak nito mula grade 5, ituturo sa mga bata ang pagpapahalaga sa katawan at mga peligro kapag nakipagtalik sila sa murang edad. Pagtungtong ng high school, tuturuan na rin sila ng iba't ibang paraan para makaiwas sa pagbubuntis tulad ng contraceptives. Whether we like it or not, harapin natin yung katotohanan. Yung mga bata ngayon, with the influence of everything around them, nagkakaroon ng experimentation. And it should be properly addressed by teaching them. Tutol dito ang mga pro-life advocates. Paniwala nila ang sex education ay lalo lang raw magtuturo ng immoralidad sa mga bata. Okay lang na makipag-sex sila sa kung sino-sino at a very young age. Okay lang dahil meron namang condom, meron namang pill, hindi sila mabubuntis, hindi sila nagkakasakit. Tama ba yon? Ano mangyayari sa mga kabataan natin? Talagang magiging promiscuous. Masama ang loob ng nanay ni Christine sa sinapit ng kanyang anak. Si Christine ang inaasahan niya sanang mag-aangat sa kanila sa hirap. Pero sa ngayon, wala siyang magawa kundi tanggapin nanay na ang kanyang dalagita. Mga generasyon natin nung araw ay talagang paramihan ng mga anak. Siguro naman ngayon, hindi naman ang sinasabing huwag ka mag-anak. Mag-anak ka, yung tama. Diba? Yung tama na sa panahon. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.